Magandang umaga na naman kabonsay. So nakakita ako ng pot dito. So sa umaga ngayon, maghahanap na naman ako na mailagay ko nitong aking pot na nakita. So hanap-hanap tayo dito sa paligid. Sana may mga bonsai materials na makikita natin dito. Dito tayo sa bandang dito. May mga dito Picus nana. So naghanap ako na ito. So it is a small materials tapos sukat. So ito na ang kukunin ko. Gawin. Trabahuin ko ngayon. Trabahuin ko for this morning. So hindi ito masyadong maganda pero tamang-tama siya sa pot nga nakita ko. So itong may bonsai dito tapos namatay. So hindi matanggal yung mga ugat. Tagal na. So madali lang ito. I-transfer tapos kasi sira na itong pot. Ito ang kurban. Hindi man i-anchor pero bakit bunot na. Ayan. So ang gawin ko dito is ipapapluting ko. Maglutaw siya. So sayang, dali lang masira itong ibang plastic pot. Lagyan ko ng soil sa baba. So ito ang buhay ko everyday, ay magtrabaho ng aking mga bonsai. Kaya napansin ko may mga gumagawa din ng mga bonsai na sobrang ganda yung gawa nila. Kaya lang nakita ko parang kaunti na lang yung nanonood. So ibig sabihin wala na masyadong mahilig sa bonsai sa ngayon. Kaunti na lang kami natira. Kaya itong mga gawa ko hindi pa maganda. So hindi na ako magtatakang minsan wala ding manonood. So pero patuloy pa rin ako sa pag-share kahit wala nang manonood. Itong mga sinishare ko sa inyo mga bonsai materials ko dito sa aming bahay. So ngayon dideposit ko ito tapos i-wire. Tignan natin kung anong itsura niya pagkatapos nitong design na ito. So mag-start na ako magtanggal ng dahon kasi mahirap i-wire pag may dahon tapos hindi natin alam saan tayo puporma tapos madali itong makrampol itong dahon. Pag matamaan ito ng wire wala na. So mostly sa mga mag-wire tatanggalan ng dahon. Putulin natin ito sagabal sa lock. So may mga sanga na puputulin ko dito mamaya because this is my front area. So ito pag lumalaki ito maging maganda ito kasi yung puno niya tumutubo tapos bumalik siya sa lupa.
So, tapos na ako na-debolute itong materials na ito. So, ngayon nalilito ako sa forma nito kasi nagkamali na naman ako. Dapat dinidepolit ko top muna, then dinawire, tapos saka saka nilipat ko ng pot. So, ganito ang sitwasyon, nahihirapan ako. So, hindi ko alam kung anong magandang forma nito. So, ang gagawin ko na lang isa, ito may rot dito, hindi ko ito putulin ko na ito, tapos i-wire ko lang ito kung anong makaya ko sa forma nito kasi nahirapan ako. Then dito naman isa, putulin ko ito para visible itong butas. Ito yung gunting kusog mo putol. Yan. So, kasi i-emphasize ko itong butas ito kasi may ito, yung pinaikot ko itong puno nito. Yun na. So, hindi ko alam kung maging maganda ba ito. So, ang gawin ko, kidasok muna para maging floating siya. So, nagkamali na naman ako. Then, dito, tanggalin ko itong mga ugat dito kasi parang ma-clear if ever lumalaki ito, ipo-pull out ko papataas para maging hollow dito sa gitna, parang arko kung lumaki pa ito. So, magsimulan ako mag-wire, tapos maggamit na ako ng time-lapse para hindi masyadong, sana to akong mga wire, hindi masyadong mahaba itong ginawa kong video kasi So, ito na, natapos ko na i-wire. So, yung forma niya, matawag ko ito sa Bisaya na walay klaro. So, ang isip ko sana is may butas dito. Kasi dito yung original niya, tapos yung dulo, yung tip niya, pinababa ko para mag-produce ng ugat. Kaya ito na nangyari. Then, it's for how many years, pinabayaan ko ito. Akala ko is malaki na siya ngayon. So, yung nakita ko, tapos nasira na yung pot, sana yung pot. So, for how many years, ito yung pot sira na iwanan na siya doon. Tapos, hindi man lang lumaki. So, nakita ko kanina, nakakita ako ng pot na wala pang sira. So, linipat ko siya dito, tapos pinasamantalaan ko na lang wire. So, ang imagination ko dito, may butas dito sa gitna. Kaya lang hindi ko alam kung maging maganda ba ito pag magpa-produce ito ng anong tawag dito, kaning dahon. So, for this morning, ito lang ang masishare ko sa inyo. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye.